Dada ay pagmantawan si bulway, ako batay sa dayday, batay manggawi kabay, manibaw katinuan, laba-laba pa. Ang Iraya ay isang samahan ng mga yan dito sa Mindoro. Yan ang, dahil maraming tribo ang Iraya ha. Maraming tribo dito sa Mindoro. Siguro nababasa dun yun sa libro. Ay ang tatangian namin ng Iraya kung halimbawa kung pagmamalaki namin kung kami hindi pumapatay. Yun lang. Dinadaan namin sa magandang proseso ang paggawa. Ang buhay naman namin, nakakaraos naman. Hindi naman yung asin talagang naghihirap na swerte pa nga kami. Swerte pa, sabi ko swerte pa kayo dahil may mga kaklase kayo na hindi katulad ng buhay, ay katulad ninyo. Kahit kita na parang okay lang, kita sa panlabas, pero ang pamilya, medyo may mga kayo, kompleto kayo sa mga bata. Ang mahalaga na Kaya swerte nyo, mas maswerte kayo. Ang masaya dito, hindi ka tulad ng mga katagalugan, ng mga pag halimbawa may galit ka sa kapitbahay, forever na kayong galit, matagal hindi. Pag halimbawa may nagalit ka ngayong araw, may hapon, mamaya kami din magkakasama. Yun ang masaya dito. Hindi siya parang hindi nagtatanim. Yun ang ugali ng mga katutubo na nagustuhan ko. Kaya nagustuhan ko yung asawa ko. Yung pag nagalit, galit tayo ngayon, mamaya, okay na. Tampo-tampo. Tapos magaling magbiruan, mga biruan. Pag doon sa shop doon, hindi kami magagawa. Yung biruan kami. Kahit kwentong imagination, kaya nilang palawakin. Kwentuhan lang kami ng mga kala ng iba, minamarites namin ng ibang yung pala ay dugtong-dugtong ng mga pag-i-imagination. Galing sila doon. Galing talaga pag tayo makikipagkwentuhan. Ano pong pangalan niyo po? Simeona Pampilo. Ano po yung kinabubuhay niyo po dito? Ang kinabubuhay namin dito ay baskitan. Tapos ang pagtatanim din ng mga gulay. Tapos yung kasama kong sa bahay nagko-contraction. Tapos yung aking anak ay napasok na sa kanakan. Pero ang mismo kinabubuhay namin yung baskitan. Ay malaki naman po ang kita. Hindi naman perfect na araw-araw pa na nakakabenta. Minsan sa isang buwan, ang nakikita ko lang diyang pera ay nasa 2.5. Isang buwan na yun. Ay sapat naman po yun sa inyo. Medyo kulang. Kulang po. Hindi nga pa siya. Ano pong inyong pangalan? Martita. Pwede po kayong tawagin Lola Martita? Pwede po. Ano pong inyong pinagkakaabalahan sa maghapon? Eh, kung ano man bagang gawain. Eh, hindi nga ba? Ano, sa kaingin yan. Kaingin. Magkakaliman na. Eh, kamusta po ang kita niyo doon? Ayos naman po. Nagbabasket din po kayo. Ay, naku. Hindi na. Noon po. Noon. Nagbabasket pa ako bilang naon. Mahigit na lang 20 taon.
Uso na po dito ang cellphone. Kaya wala. Sa mga bata yan. Sa mga bata. Yung mga bata. Eh, paano po yun nakakapekto sa inyong araw-araw na Ay, malaking epekto. Sa mga eskwela. Kada kung minsan, hindi na agad natutulog ng maaga. Pupuyat po Oo, yan, kalalaro. kung di mo kunin, mga aking mga bata, kung hindi ko kunin ng mga tiris ko. Pero nagagamit naman po yun sa school nila. Oo, pag mayroong research yan. Ulam ang lawan niya. Guys, may ice cream. Dory, ano kaya? Yung parang salmon bell. Oo, parang ganon. Oh, di nyo kaya. Walang ganito sa rep namin. Wala namang parang malungkot kasi parang masasaya naman nung ako'y pinapunta dito, parang masaya naman eh. Dito ba'y nagkakaisa naman kami. Kahit sila mangyan, ay mababait naman. Paghapon lang, maghingi na sila ng 10 piso, pang piso ay tayo. Dahil may mga isi-search daw sila eh yun. Sa kanila naman, pag alam nila ikay may asawa at may anak, tanggap din nila yung anak. Oo, gayon sa mga ihaya. Anak, ang rason nila, hindi ka pa nag-anak ka na, hindi ka na naghirap, magpapalaki ka na lang. Yun ang kanilang katwiran ng mga iraya dito. Ayos lang, marami na dito nakapag-asawa na madami dito. May mga anak na rin. Sila na rin nagpapaaral sa mga anak. Alam mo na, iraya. Ano yung mahal ng iraya? Kaya yung aming mga bata, hindi na sabing pure na namang yan yun. Mahatian na yun silang dalawa. Pero ano pa rin sila ng iraya dahil sila naman ay ang apelyido bala nila iraya eh. Oo. Piyak daw. Lagi ko sinasabi. Magandang araw na gagamit ko doon. Nagagamit niyo pa rin po ba yun sa pang araw-araw niyo po? Ay, medyo madalang na po. Kaya nga po nakalimutan ng iba. May ilan na lang po na nagagamit. Kasi nga po mga bata po, hindi po sanay. Sa tingin niyo po, ano po yung naka-apekto po kung bakit hindi na po nagagamit mo? Ay dahil po napalahok na po sa kapag-aral na din po ang mga bata. Opo. Yung para po buong pamilya ay salo-salo. Para po nakakatuwa po yung ganun. Tatlong tuyo. Bang marami namin, maghati-hati kami. Para masaya ho. Hindi na namin kaya dito sa aming mga pamayanan. Dinadala namin sa barangay kung hindi sa bayan. Oo, sa ating bayan. Kailan nung huling kuwan na mayroon pong ano dito? Ay yung isang taon na November. Kaya ang mga tao dito, hindi ako matakot na ikaw ay magala dito dahil dito hindi ka anuhin. Oo, dahil nga dito dinadarayo nga ng mga guest, foreigner, para lang makita itong aming bayan. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ng maraming tao, Itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at inuutos na dalhin sa kanya ang bulag. Nang makita ito ng mga tao, Ang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mabuting balita ng Panginoon. Sadyang ako'y parang kuwan ko dyan na minalig ko sa Panginoon. Kaya pag may mga misa ako na, mga bata ko'y pamiligan. Ako, may sakit man o wala, hindi ako nakakalimot sa Diyos. At kung halimbawa ako may problema, wala ding iba kong tatawagin kundi siya. Na naging matibay ang aking pananampalataya sa Kanya. Dahil naranasan ko na yung aking isang anak ay nagkaroon ng matinding karamdaman. Pero sa tulong ng Panginoon ay naramdaman ko na siya ay nandyan sa aking tabi. Dahil nagkaroon siya ng mga bukol sa katawan.
dinala namin siya sa Kalapan. Sabi ng doktor, huwag gusto nila biakin. Inisip ko naman, mahirap mag-atindi kasi kayat-kayat ang mangyayari po sa akin. So, nang kuwan, nanalangin palagi ako sa Diyos. Bahala ka rin sa aking anak. Siya ipagkakaloob mo sa akin. Pagkalooban ng kalakasan, kagalingan ng kanyang karamdaman. Ulit, huwag kang manawa. Kasi sa pagdating ng panahon ay papakinggan ka. Parang katulad sa ating family, kahit may mga struggle na dumaan, awa ng Diyos mo kung tatungan na tayo tapos na lahat. Kahit sa akin, sa buhay, siyempre kung hindi siya nahabag, hindi mo na. Yan lang. Sa akin po is minsan may mga panalangin tayo na hindi agad nasasagot. At ibig sabihin po nun hindi po hindi agad ibinigay sa atin. Mas dapat na tayo tumigil. Kailangan pa po natin mas makitahin yung pananalig natin. Man po mahirap ang buhay. Kung ano man po yung mga pagsubok na maranasan niyo po dito ay pipiliin niyo pa rin po ang tama at mabuti. Manggigigil po kayo para dakilain po ang ating Panginoong Diyos dahil alam po ang inyong mga puso ay Sa aming pagyapak sa komunidad ng mga Iraya, ang tanong sa aming isip ay mayakap kaya namin ang kanilang kultura. Nagsimula sa pagkatok at natapos sa natagpo ang susi na sa aming puso'y nakalilok. Nanatiling isang panaginip. May takot at pangamba, ngunit minsan pala'y kailangan mo lang makita. Hindi gamit ang mata, kundi ang pusong nakakakita. Pag nang subukin. Ang mga Iraya ay tunay na biyaya. Ang kanilang pagbabahagi ay yamang nagbigay sa amin ng inspirasyon na sa kabila ng hirap ng buhay at hindi kasapatan, manalig ka lang, ingiti mo lang, kapit lang, at patuloy lang sa paglalakbay. At sumubso, kailan may gawing matatag ang iyong loob. Nakatatak na sa aming mga puso na ang aming mga kapatid na katutubo ay hindi mangmang dahil sa kanilang mayamang karanasan. Sila ay natatangi at dapat itangi. Mahal at kamahal-mahal. Ito'y dahil ang aming puso di bulag, di na bulag. Okay.